Magandang umaga mga panalo. So meron na tayo ditong pyesa na ipapakita at i-install na rin natin. So ito nga pala yung tinatawag nating manual tensioner. So ang brand nito ay Pitts Bike. Ayan. So buksan natin siya mga boss. So mapapansin nyo dito sa Pitts Bike, meron na siyang hulma ng o-ring, ano. So marami kasing lumalabas sa tensioner na hindi naman siya nakahulma yung o-ring. So ang tendency kasi pag hindi nakahulma yung o-ring dito, pag hinigpitan natin itong 12 na nut, napipirat yung o-ring. So magkakos siya ng pagkadurog ng o-ring. So pag nadurog yung o-ring, maglilik siya. So ito maganda dito mga boss sa Pitts Bike dahil nakahulma na yung o-ring. At ito pa mga boss, naka ano na siya, yung kanyang pinakang bolt ay maiksi na, hindi na kailangan putulin. So pag mahaba kasi ito ay tumutukod dito sa ating radiator hose. So ayan na, ikakabit na natin itong mga busing. So first step, pag nabuksan nyo yung kahon, makakuha kayo ng ilang piraso ba yan? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 piraso dapat ang makuha nyo. So ito yung bolt at nut. Ito naman yung panukod sa ating tawag dito, timing chain guide, ano. So mahalaga po ito, kabit natin ito dahil para hindi masugat yung ating timing chain guide. So ano nga ba ang itsura ng timing chain guide? So plastic siya na papagaling ng design. So nakita nyo naman yan sa ibang mga vlog ko. So ito yung tumutukod doon. So mahalaga ito dahil hindi yun masisira. So ilagay na natin ito muna mga boss. Yan, pag naikabit nyo na to, sunod nyo naman yung kanyang dito naman natin ilagay sa base ng kanyang tensioner. Maganda kay Pitts Bike ko. Putol na siya mga boss. Tapos kabalik natin yung o-ring niya, ay ilagay natin. Yan yung pag-assemble ng ating manual tensioner. Shoutout sa Pitts Bike Philippines. Yun, shoutout din kay Sir Grace Mangkano dyan sa Sorsogon. Okay. So higpitan na natin. Gipin niya ako ng 4 saka isa 4 lang. Ayun. So dito kailangan nyo ng plies. May isang 4mm na alin. So ganito po yung paghigpit niya mga bossing. Kailangan nyo ng pangontra at ito yung pangpihit natin. So huwag nyo kalimutan higpitan at baka mahulugin sa loob. Ayan na, so mahigpit na siya mga bossing. So anyway, start na natin siyang install sa motor. So dito, kailangan natin ng isang long nose. So makikita nyo itong bakal na to, ilayin nyo lang yan papunta sa huli para bumuka. And then ito, isuksok nyo dito at hilahin natin yung kanyang cover. Ayan, o. Okay, so bakit natin dinala dito sa part na to? Kasi ito ay medyo didikit, ano. So kailangan mayroong protection para di mabutas yung hose. So dito naman tayo sa pinakang pansalo ng tingga dito sa clutch cable. So kitin nyo lang yung pataas yun. So pag naangat nyo na to, kuha kayo ng 12 na pangkalas, 12mm. Pihitin nyo dito mga boss yan. So pag sumunod, kuha pa kayo ng isa para may pangontra. So yan, tanggalin natin yung clutch ni boss. So before pala, check nyo kung gaano kataas yung clutch ni sir, ano. Ayan. Ayan na, alisin natin mga boss. So yung mga panalo, pasensya na kayo, hindi tayo masyado nakapag-upload sa YouTube channel natin. Sobrang busy natin. So dito naman ay kailangan natin ng ratchet na 8mm para tanggalin natin yung stock tensioner. So magtanong na naman dyan kung kailangan pa daw ba i-top dead center pa magkabit ng tensioner. Kahit hindi na po, pwede pong hindi mag-top dead center. Pero kung saan po kayo masaya sa part ng pag-i-install, ay sundin nyo po kung ano yung procedure nyo. Pero dito po sa amin ay hindi na. So yan, alisin nyo lang yung dalawang bolt na yan, 8mm, para matanggal natin yung stock na tensioner na using. So ang odo pala nito ay 2,800 pa lang, ano. So batang bata pa yung odo ng motor pero 1 year na siya. So hindi masyadong gamit ng may-ari kasi pinagamit niya lang niya pag lumalayo. So pabiyahe daw si sir ng Ilocos Norte. Sana all makapag norte, ano. So hindi pa tayo nakarating dyan na nakamoto. Banda Nueva Ecija pa lang tayo sa Kabataan. So Ilocos hindi pa. Soon sana makaabot tayo dyan mga boss. So yun, luwagan nyo lang ng luwagan hanggang sa matanggal yung mga boss. Dalawa lang naman yan. So mga boss, malapit na matanggal. Ayan, alis na mga boss. Dahan-dahan lang kayo at baka mahulog yung bolt dun sa loob.
So, tanggalin nyo tong base. So, yung holder ng clutch. Yan. So, ito din natin kailangan to. Ito yung stock ni bossing. Maganda pa siya, okay pa. Pero syempre, dahil sigurista yung may-ari, pinamanual tension. At huwag nyo kalimutan po nasa yung part na itong pinaglagyan ng stock tensioner. At ito na yung installation yung mga bossing. So, isalpak nyo lang yan mga boss. Yan. At pwede nyo lang ilagay. So, huwag nyo kalimutan yung o-ring na to. Ay, stay yung gasket. So, yung gasket na to, ang trabaho niya para hindi magtagas yung ating tensioner. Ano? So, yun kung bakit siya may gasket. So, ikabit na natin mga boss. Ganyan yung pwesto ha. Ang ganda ng kulay mga boss. Kulay blue. So, okay, mag-alala sa kulay niya dahil nakatago naman yan. Yan siya nung kita. Ice cream good. Ice cream yummy. Alright, so dito na tayo mga boss sa paghigpit nito. Dahan-dahan lang ano. Tawag nyo masyadong pakahigpitan. So, ituturo ko sa inyo kung paano ito itimplahin ng maayos. So, marami kasi na nagtatanong sa atin kung paano install yung tensioner. So, sundan nyo lang po ang video na to at ma-install nyo siya ng maayos. Ano? So, na hindi na kailangan na kung ano-ano pang gawin. So, hand tight lang muna tayo mga boss. At ito na, gamitan natin ang tools kasi magpa-final tight na tayo dun sa bolt ng base ng tensioner. Yung nangyari doon sa ating motor sa baba. Kaya tapos, patatlong araw na yun doon. No? Okay, bossing. Ay, shoutout pa sa mga tropa natin dyan sa baba sa Antipolo. Kay paring Rodel. Yan. So, mga sa lahat na mga gusto magpa-machine shop dyan, doon lang yung pwesto niya sa tabi ng Petron sa Antipolo del Sur. Kahilera lang ng Batilik. Ano? Mga boss, mga gusto magpa-machine shop dyan sa mga taga Batangas. Ayun. So, ngayon, i-release natin siya palabas ng konti. So, dito, i-release nyo muna siya before tayo makiramdam sa pag-a-adjust. At ito na yung pag-a-adjust natin paraan. So, kailangan natin buhayin yung motor. Yan. So, naka-neutral naman siya mga boss. So, dapat naka-neutral. Paanda rin natin mga boss. So, ganito muna ang gagawin nyo. Yan. Paingayin nyo muna siya. At maingay ng ganyan, saka nyo igpitan, dahan-dahan. Yan. Clockwise yung ikot ng bolt. So, pag narinig nyo tong tumahimik na, tapos mararamdaman nyo tight na to, wag naman sobra ano, dapat tama lang para hindi masira yung timing chain. So i-rev natin siya mga boss. Kabit natin muna tong clutch cable. Ayan. So pag narinig nyo, di ba maingay pag nirelease nyo. Ayan. Paingayin nyo muna siya tapos sa kanya i-ganito. Wag naman yung sobrang ingay. Tama lang. So hand tight lang mga boss dito sa pagpasok ng bolt. So pag ganyan tahimik na rev nyo. Diba? Pag sobra ha, dapat tama lang. So, pag alam nyo okay na, pasok nyo na yung nut na 12mm at higpitan nyo na siya mga boss. So, gamit kayo ng boss higpitan na natin. Ayan, okay na mga boss, na-install na natin yung tensioner nya. Ganun lang kadali, ano? I-adjust nyo na yung clutch kung sa tamang gusto, no? Yan, tama lang to. Kapit kayo 2.12 pang adjust. Yan. Kasi balik nyo lang itong mga busing ito. Yan. So, ito naman pwede nyo lagay dyan sa part na yan. Diba? Yun lang mga boss, ganun lang mag-install ng manual tensioner. So, sa lahat na maglalagay ng manual tensioner dyan, okay matakot. Sundan nyo lang na maayos yung video at ingatan nyo yung sobrang higpit ng paglalagay ng bolts para di masira yung timing chain nyo. So yun lang mga boss, thank you.